Usap-usapan nga ngayon sa NBA ang magkaroon ng 1v1 tournament sa NBA All-Star Weekend next year kung saan inaasahan na maglalaban-laban dito ang ilang mga malalaking pangalan. Pero kung ang mga fans ang tatanungin, mas gusto nga po nilang magbanggaan dito at tapatin sina Stephen Curry ng Golden State Warriors at Kyrie Irving ng Dallas Mavericks. Alam naman nga ninyo, matagal na nga pong kinukumpara ang dalawang ito. Marami nga pong ginagawang debate kung sino sa kanilang mas magaling bilang isang point guard. Kaya malalaman natin yan kapag nagkaharap sila sa isang 1v1. Ngunit kahit anong request ng mga fans sa NBA, malabo nga itong mangyari since 100% sure hindi pa available si Kyrie Irving sa All-Star matapos siyang magtamo ng ACL. Hindi rin naman siya papayagan ng Dallas Mavericks na sumali sa ganitong klaseng kompetisyon habang siya ay nagre-recover at nagpapakondisyon. Pero exciting sana kung magtatapat sa 1v1 sina Stephen Curry at Kyrie Irving. Samantala, grabe nga talaga ang effort ng pamunuan ng Los Angeles Lakers para kay Luka Doncic. Dahil matapos ang ilang linggo mula nang papirmahin nila ito ng kontrata, pumunta pa nga sila sa Poland para panoorin at suportahan ang team ni Luka Doncic na Slovenia sa Eurobasket. Pumunta nga sina Jenny Bass at Rob Pelinka sa Eurobasket para suportahan si Luka. Bukod dyan, isa rin naman itong parte ng plano para makapag-scout ng mga bagong players na maaari nilang makuha at maging sa mga susunod na taon. At habang nanunood ng mga games, napansin nila na mahalahalimaw na naman ang performance ni Lauri Markkanen sa nakalipas na laban ng Finland. Dahil sa pangyayaring ito, may lumabas ng balita na kinukonsidera muli ng front office ng Lakers na kunin si Markkanen sa isang trade gamit si Austin Reeves. Napapaisip nga ngayon si Rob Pelinka na kunin si Markkanen at gamitin ito bilang bagong katandem ni Luka Doncic sa mga susunod na taon. Samantala, ilang linggo matapos pumirma ng kontrata si Dennis Schroeder sa Sacramento Kings, pinatunayan nito sa kanyang bagong team na hindi sila nagkamali sa pagkuha sa kanya matapos siyang maging dominante at magkaroon ng napakagandang performance sa Germany. Pinangungunahan nga ito ng Germany kung saan siya ang mismong dahilan bakit nananatili silang undefeated at favorite na magkampiyon. Dahil nga sa kanyang scoring ability, playmaking, nagagawa nga nilang tambakan paglaruan ng ilang malalakas na kupunan. Pero hindi rin naman ito nakakagulat, gayong ginagawa na rin naman niya ang ganitong klaseng performance sa tuwing naglalaro siya sa FIBA. Sa madaling salita, bigla-bigla nga ito naghahalimaw at gumaganda ang laro sa international stage kumpara sa kanyang mga laro sa NBA nitong mga nakalipas na taon sa mga teams ng Brooklyn Nets, Golden State at ngayon naman para sa Sacramento Kings.